Okay, so ano po ba yung naging problema ng mga BBM vloggers at saka po itong si Christian Esguerra? Now, ipe-preface ko muna yung sinasabi niya kasi parang ang litanya niya rito, parang yung mga DDS galit sa kanya at saka yung mga lista din galit sa kanya kasi nga parang neutral kasi siya. And hindi siya, ang sinasabi lagi ni Christian Esguerra rito. And I'm a fan of Facts First. Sobra talaga. Kasi ang dami kong natututunan dyan as in. Lalo na kung yung mga ano niya, diverse kasi yung audio, yung ano niya, yung mga iniimbitahan niya. I mean si Michael Poa nga Pucha, pinakinggan ko yung episode nun Ganon ka unbiased si Christian Esguerra when it comes to political sides. But sinasabi niya nga lagi, unbiased siya pagdating sa katotohanan. Now, ano yung nangyari between the BBM vloggers, sila Chris Ulo, sila Niolo, at saka itong si Christian Esguerra? Pakinggan po natin. Nandun pa rin yung big likelihood na mananalo. Ulit, konti. Kumaga, andun. Nature, ang tataas pa rin. Kumaga, andun. Yan, nandun pa rin yung big likelihood na mananalo. Si ano yun, si Robin yun yan. Sinusubukan lang natin magising yung mga kababayan natin. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos. Yan, ito na. Hindi nakikinig Diba? Kakasabi ko lang kahapon Ulit-ulit ka naman sinasabi ito Na? Pumapanasutan ka dito sa mga insertions na ito. Dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Or both. So, kasi tinatanong sa akin ni Fiscal EJ yun. Ito yung simula nung away ng mga BBM vloggers at saka ni Christian Esguerra. Ang point kasi rito kasi, meron kasi may mga insertions naman, okay? And this is the talking points ng mga DDS, unfortunately. Yan kasi yung sinasabi nila kapag ina-argue nila yung mga, ito yung argument na or propaganda talking points ng mga DDS. Sino ba yung pumirma ng 2025 GAA? Kasi ganun yan yan yun So ang pinapoint out niya rito, imposible naman na hindi mo alam yon Bongbong Marcos na yung mga kongresista na kaalyado mo is hindi nag-insert ng ganito kalaking amount doon sa mga projects nila. So that is what the full context of what he's saying. Pasensya na kayo if I did not do justice doon sa sinasabi niya. Pero napanood ko na kasi itong episode na to. Actually, nanonood talaga ako ng Facts First. Like, promise ko sa inyo, isa sa mga paborito kong YouTube channel to, bar none about sa politics. Kasi napaka-bias niya sa truth and unbiased niya pagdating sa political color. Now, doon nagsimula yung away nila diyan sa insertions na yan. Tuloy natin. Kasi hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaging presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan magsalita dito sa SONA. Mahiya naman kayo. Ano yun? Ganun-ganun lang yun. Ngayon, dyan nagsimula yun. Dalawang bagay lang yan. Competence or complicity. Ayan. Or both. Siyempre, itong binabanggit natin, hindi man ito marirealize sa mga DDS fanatics, di ba? Sa kanila kasi, ang kanilang paglaban sa corruption, hindi naman dahil gusto nilang labanan ng corruption. They're fighting corruption supposedly, or advocating against corruption. Para palitan si But the main Bongbong. goal or purpose is to protect Sara Duterte at palitan si Bongbong. Kaya wala tayong magpanggap. Ganun lang yun. Yun. Okay, sige po. So, doon nagsimula yung away ng mga BBM vloggers tsaka si Christian Esguerra. Now, ano yung opinion ko dyan? Kasi si Top 1 kasi, kunyari, binabanatan si Christian Esguerra kung nagbabayad ba siya ng tax. I think naman si Christian Esguerra is the kind of person na nagbabayad siguro, di ba? Hindi non-sequitur kasi yun alam mo, Mr. Top 1, ang dapat mong busisiin kay Christian dito is kung bakit yun yung pinipaint niya kay BBM. Pero let me just be a devil's advocate dun sa position ni Christian. Ang alam kasi dito, obviously naman kasi, kapag kakaalyado ka, yung mga projects mo, mas pinapayagan kasi nga kaalyado ka Pero
make sure na yung project mo is gagawin mo para sa constituents mo, boto ka uli, all is fine. Now, alam naman siguro nyo na laging may SOP na tinatawag, okay? Panoorin nyo yung mga interview, halimbawa kahit si Vico Soto, alam niya na may SOP. Ang sinasabi nga nila, kapag hindi mo kinuha yung SOP mo, may ibang kukuha niyan. I'm just saying na ganun yung kalakaran sa gobyerno ngayon. Is it good? Of course not. Dapat kasi wala, 'di ba? Dapat kasi malinis. Pero ganun yung sistema. Now, balikan natin yung sinabi ni Toby Tiangco. Okay? May mga pet project kasi si Pangulo. May mga project siya na hindi na gawa noong 2025 and nagalit siya kay Martin Romualdez at doon sa dahil daw hindi natuloy yung mga projects niya. I'm just quoting dito tapos pinagduduktong-duktong ko na lang. Ang sabi ni Pangulong ganun, nagalit siya, wala naman akong nakuha dyan, bakit mo ginawa yan? So, one could parang imply doon na obviously, sige, alam na natin yung SOP system. Pero, limit mo naman. Tama, di ba? Kasi ganun ikaw yung nag-proponent sigurado mo, may makukuha ka dyan. Okay? So, pero, ang ginagawa nila sa mga flood control kasi, since mahirap siyang i-check ng kahit sino, imbis na 20% lang or minsan 10% pa nga ang rinig ko nung panahon ni Pinoy. 10% lang yung SOP. Tapos nung panahon ni Duterte parang 40. Tapos ngayon nung panahon ng 2025 90% na daw, okay? Or minsan pa nga 100%. Okay? These are all rumors So, kaya nagalit si Pangulo doon sa mga contractor na binanatan niya talaga. And yung last leg ng kanyang presidency, yun ang gusto niyang na sana moderate it, okay? Hindi naman kasi sa atin, hindi naman kasi siguro iba sa atin na meron talagang corruption sa bansa. Pero wag naman sanang sagad. Hence, mahiya naman kayo. 'Di ba? Kasi meron mangunguha diyan si Sara Duterte nga, 'di ba? Blatantly, magkano lang 'yon, 'di ba? Pero yung kabilang parlor naman, gumagawa din ng katarantaduhan ng ganon. Sila Zaldico 800 million. Sabi, 'di ba? And kung sino-sino pang mga contractor na billion yung kinuha. Ang point dito, sobrang talamak ng korupsyon sa ating bansa. Mayayaman na nga kayo, ano pa gusto nyo? I remember this clearly kasi ito yung unang litanya ni Toby Tiangco. I'm not saying na nagsasabi ng totoo si Toby. I'm not saying na hindi siya nagsasabi ng totoo. I'm just saying, under the context of mahiya naman kayo, parang may mas sense na ganun talaga yung nangyari. Hindi nyo na moderate yung greed nyo, kaya nagalit si Pangulo. And I believe na dapat talagang masolusyonan yan. Ngayon, kung kinasuhan na si Romualdez, di ba? So ngayon, dapat patunayan nila na talagang may ginawang mali si Romualdez at makulong. Yun yung tama. Di ba? Kaya nakikita nyo, yung mga BBM vloggers, parang may dalawa silang faction. Isa yung mga okay kay Martin, yung iba naman parang hindi, 'di ba sila pero lahat sila kasi suportado si BBM, okay? Ako neutral ako kay BBM. Gusto kong makita na na mapakulong niya yung mga dapat makulong. And that includes his cousin, kung kaya. Okay? Kasi si Martin Romualdez yan, malakas yan. Quite literally, Boss Martin nga ang tawag ko dyan. Kasi grabe yung resources niyang tao na yan. He is very rich talaga. So, alam mo yun, isa sa mga billion yung salin yan or maybe isa sa mga highest salin yan sa gobyerno natin. So, gets nyo yung sinasabi ko sa inyo na naiintindihan ko yung frustration ni Christian. Pero to say na parang si BBM lang ang dapat nating sisihin or isa siya sa dapat nating sisihin, I think it's too soon na sisihin siya kasi hindi pa tapos yung kanyang termino. May mga napakulong na ba siya? Meron na, marami-rami na. Pero syempre, alam mo naman sa Pilipinas, mabagal lang hustisya rito.
'Diba? So kung makikita natin in the next following weeks, dapat may mapakulong, may mapakulong talaga, 'di ba? So yun, yun yung explanation ko doon. Ewan ko kung tatanggapin nyo. Ako kasi ayoko munang magsalita ng tapos. Hindi pa kasi tapos yung term ni BBM. Matagal pa yan. Isang taon pa yan mahigit kumulang eh. So until then, aantayin ko muna yon. Nakikiusap ako doon sa mga BBM vloggers na ibalato nyo na kay Christian Esguerra yan. Hayaan nyo na siya. Huwag nyo nang banatan just because may sinabi si Christian na ganyan. I think maganda naman yung intention ni Christian. May point naman siya. I think ako kung may dalawang choices lang ako, incompetent or kasabwat, doon ako sa incompetent. Okay, merong neglect na nangyari. And after all, siguro yung neglect na yon, tiwala siya kasi kaalyado niya naman lahat yan di ba? So, alam mo yon. Ang problema, moderate nyo na lang yung sarili nyo, di ba? Alam naman natin lahat yan. Pero syempre, yung mga naririnig ko, mga chismis lang yan. But then again, well, who knows, di ba? Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.